Ito yung klase ng ulam na kahit hindi mo siya ilagay sa ref at init-initin mo lang, hindi masisira. At ayan, dyan sa isang kaldero mga marikoy, naglagay lang ako dyan sa pinakailalim ng tangkay ng saging para kahit man matuyuan siya ay hindi siya masusunog. Naglagay din ako dyan ng sibuyas, bawang, laurel, taba ng baboy at saka kamyas. Ganito naman yung ginawa ko sa tulingan, naglagay lang ako ng asin tapos pinitpit ko lang yan. Pagdating talaga sa itong isda at saka ganitong luto mga marikoy, gusto ko talaga ako ang maglilinis. Lalo na pagdating sa buntot, hindi talaga ako nagpapaputol sa buntot sa palengke kasi pinuputol lang nila, hindi nila hinihila. At para naman kahit ilang pakulo yan ay hindi madudurog yung ulo, naglalagay ako dyan ng dahon ng saging. Yan kasi dahon ng saging, yan ang pinakasuporta niya para kahit anong kulo niyan ay hindi siya madudurog. At ayan, medyo nalitan nga ako doon sa isang kaldero mga marikoy, kaya hayan, nilipat ko dito siya sa isang malaking kaldero. Ito kasing isda, napakarami kasi nito mga marikoy dahil 3 kilo mahigit nga to. Meron kasi kaming outing na 17, kaya naman 16 pa lang ng umaga ay niluto ko na siya. Ako kasi talaga kapag magluluto talaga ako na sinaing na tulingan mga marikoy, gusto ko talaga ay matagal ang luto, ilang oras na siyang papakuluan para kahit patitinik ay makakain mo. In short, walang matatapon, lahat kakainin mo talaga dahil sa sobrang lambot. At ito din talaga ang klase ng ulam mga marikoy na habang tumatagal lalong sumasarap. Tapos ang kagandahan pa nito, hindi talaga siya kagad-agad masisira, iinit-initin mo lang. At kahit nga wala kang ref sa bahay, ay pwedeng-pwede mo nga itong lutuin dahil hindi talaga siya kaagad na masisira. Kaya naman perfect din talaga to pang baon sa swimming o kaya naman pang stock sa bahay na ulam. Kaso nga lang itong isdang ito ay may kamahalan. Lalo na sa panahon ngayon na mahal na araw mga marikoy, nagtataasan talaga ang isda ngayon. Katulad na nga lang nito, ang bili ko talaga nito mga marikoy, 280 ang kilo. At naikot ko na talaga lahat ng isdaan at ganoon din talaga ang presyohan. At dahil nga gusto nga nilang kumain na sinaing na tulingan mga marikoy, kaya naman kahit mahal ay bumili ako. Sa bagay naman kasi hindi ko naman pera yun, kundi pera nila yung pinambili. At buti na nga lang din talaga itong buwan na to ay buwan ng kamyas. At inikot ko talaga ang buong palengke mga marikoy para lang makahanap ng sariwang kamyas. Mas masarap din kasi talaga sa sinaing na tulingan mga marikoy, yung sariwang kamyas ang ilalagay. Pero if ever naman na hindi kayo makakita ng sariwang kamyas mga marikoy, meron namang mabibili ng mga dried kamyas. Pero kapag ganitong mga buwan mga marikoy ay talagang tag-kamyas ngayon, kaya hindi ka mahihirapang maghanap ng mga sariwang kamyas. Anyways, ayan, pagdating sa ibabaw mga marikoy, naglagay lang ako ulit dyan ng mga panimpla. Tapos, naglagay na rin ako dito ng sangkatutak na tubig. Dapat kasi yung panabaw mo dyan ay kalibel kung gaano kadami yung isda mo. At ayan, ready to salang na ngayon mga marikoy, kaya naman sa labas napababaga na nga dito ng uling si parikoy. Sa labas ko nga isasalang yan mga marikoy at sa ulingan ko siya isasalang dahil kapag sa gas nga ay naku po, ubos ang gas ko nito. At dahil nga mausok ang uling, kaya hindi naman siya pwede doon sa loob namin isasalang, kaya dito kami sa labas nagsalang. At saka sa loob, sobrang init din talaga kapag magluluto. Maganda nga rin sana kapag sa gatong mga marikoy, kaso nga lang wala namang gatong dito. At saka hindi din naman kami pwedeng gumamit ng gatong dahil sobrang usok nun. Kaya naman sa mga taga-probinsya, aba, i-try nyo itong ganitong luto mga marikoy, grabe, sobrang sarap nito. Lalo na sa mga probinsya na malayo sa Kabihasnan, aba, try nyo itong ganitong luto at pwede nyo itong iimba. Tapos, iinit-initin nyo lang. Diyan naman sa paglalagay ng baboy, optional lang naman yan mga marikoy. Kung meron kayo, eh di lagyan nyo. At ayan nga, dahil nga medyo natuyuan na nga siya, kaya nagpadagdag ako dyan ng tubig. Dahil sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko nga talagang kainin to kapag malambot na malambot talaga siya, na pati tinik ay malambot. Tapos, napalagay na ako dyan ng pork cubes kay parikoy dahil last na sabaw na nga yan. At ayan na nga siya. O diba, sobrang sarap talagang tingnan. At kita nyo naman, itsura pa lang talaga, ay talagang matatakam ka na. Kaya naman, kapag ganito ang ulam mo, ay talaga naman taob na naman isang kalderong kanin. Ayun lang naman, bye-bye.